Magkano nga ba ang ginagastos namin kapag uuwi kami ng Pilipinas para magbakasyon? Sa tingin nyo, magkano nga ba ang ginagastos namin? Alam nyo ba na kaming mga naninirahan dito sa ibang bansa, gustuhin man naming umuwi taon-taon or madalas na umuwi para magbakasyon, makasama yung mga mahal sa buhay, dyan sa Pilipinas, hindi namin magawa. Bakit? Kasi napakamahal ng gagastusin namin para lang makauwi dyan. So, unang-una na, ang pamasahe. Yes, magkano nga ba yung pamasahe namin? Well, dito sa Italy, nagre-range yung pamasahe namin from 600 euro to 1,300 euro. So, napakaswerte mo kung makakakuha ka ng mga promo na ticket, yung mga on-sale na ticket. Kaya lang, syempre, kapag season, ang season kasi ng uwian talaga ay August. Dahil ang August ay bakasyon dito sa Italy. So, halos lahat ay nakabakasyon. Kaya ang mga Pilipino ay mas gustong magbakasyon sa Pilipinas kesa magbakasyon dito. Kaya yun yung time na umuwi kami, August or December. So, yun yung mga peak season. So, kapag peak season, nagre-range yung aming pamasahe sa 800 to 1,300 euro. In peso naman, so mga nasa 130,000 siya. Kasi kami, tatlo kami. So, kapag mababa yung nakuha namin pamasahe, nagre-range siya sa 130,000 hanggang 241,000 or mas mataas pa hanggang 200 to 300,000. So, depende pa kung ilan kayo sa pamilya kasi ang bawat isa, ang pamasahe na ginagastos namin ay from 50 to 60,000. So, depende nga sa palitan at depende kung gaano kamahal yung ticket. Kaya dun pa lang, di ba, magkano na. So, sa aming tatlo, more or less, ang ginagastos namin ay 180,000 to 250, ganyan. Depende kung makakakuha kami ng promo na ticket. So, dun pa lang, ticket pa lang yun. E paano na yung pasalubong? Pwede ba naman na umuwi ka na wala kang pasalubong? Siyempre, kahit paano, bibili ka ng chocolates, ng wine, alak, damit, or so depende kung ano yung ipapasalubong mo. E paano kung ang ipapasalubong mo pa yung mga branded shoes, cellphone, diba? Mas mahal yung ginagastos. So sa pasalubong, sa akin sa amin, gumagastos kami ng around 1,000 euro or 50,000 pesos, ganyan, so pagpalagay na nga natin na 50,000 yung gagastosan namin. So 1,000 euro yun dito. Ang bibili namin ay mga basic lang to na pasalubong like chocolates, wines, pasta, tapos kung ano-anong nuts, yung mga mixed nuts, ganyan, mga pistachio, walnuts, yan yung karaniwang pinapasalubong ko sa amin. Tapos yung mga basta kung ano yung wala sa Pilipinas na pwede kong ipatikim sa kanila or bago sa panlasa nila, yun yung ipapasalubong ko. Para at least kahit wala ako doon or kahit di ko sila kasama dito, matikman din nila yung mga pagkain na nakakain namin dito. Ano pa bang gastos? Siyempre, pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi pwedeng wala kang baong pera. Yes, dahil hindi ka naman pwedeng magstay lang sa bahay at magtulog kumain. Siyempre, maghahanap ka din ng mga pagkain na gusto mong kainin. Pupunta rin kayo sa restaurant. Pupunta rin kayo sa mga lugar na naman mismo or papasyalan. E paano pa kaya kung gusto mo mag-Boracay, mag-Palawan, mag-Vegan, mag-Baguio? E paano kung out of the country pa yung gusto mong puntahan? So, di ba, mas malaki yung magagastos mo talaga. Hindi birong pera yung gagastusin kapag ka nga magbabakasyon dyan sa Pilipinas. So, usually kami,
Hindi naman kami masyadong gumagastos sa pamamasyal kasi hindi naman kami nagboborakay. Hindi rin kami masyadong naglalalayo kasi nga si Kiel medyo maliit pa, hindi niya pa masyadong ma-enjoy yung mga mahahabang biyahe. Kaya usually ang mga pasyalang namin sa Manila, sa Tagaytay, sa Batangas, sa Laguna, sa mga malls. Yan. Kaya hindi ganun kalaki yung nagagastos naming mag-anak dahil hindi naman kami namamasyal sa malayo. Tapos, ano pa ba yung gastusin namin? Kapag may okasyon, halimbawa Pasko, syempre yung iba nating mga inaanak, mga kamag-anak, nagkakaroon ng mga reunions, kahit papano, nagbibigay tayo ng konting papasko. Di ba sa atin uso yun, may mga namamasko sa inyong mga bata. Even yung mga lola, syempre pagka nakita mo yung mga lola, bibigyan mo din sila kahit papano. Ganun. Paano naman pagka pabalik kami dito sa abroad? Syempre mamimili pa rin kami, mag-grocery kami ng sandamakmak na pasalubong naman pabalik dito. Pasalubong namin sa aming mga katrabaho, kaibigan, kamag-anak, at yung mga pagkain na gusto naming bitbitin dito para i-stock katulad ng mga hotdog. Yan, nagdadala ko dito niyan. Mga fish balls, tapos yung mga sabon, mga skincare na binibili ko pa sa Pilipinas. Kasi dito, syempre, iba yung skincare mas mahal, di ba? So ako namimili ako ng mga skincare namin, mga makeup sa Pilipinas pa. Mga sabon yan, kung anik-anik na kalandian. Dahil nga usong-uso sa Pilipinas yung mga whitening soap, mga ganyan, mga skincare products. So, pag bumabalik kami dito sa Italy, ay nagdadala rin kami noon. Kaya, sa totoo lang, ang gastos talaga ng isang kababayan natin ay nagre-range sa 500,000 to 1 million. So, hindi ko alam kung magkano. Depende yan kung magkano yung budget mo, kung magkano lang yung dala mong pera. So, nasa sa'yo yan. Pero kami, hindi naman kami talaga masyadong nagdadala ng malaking pera kasi ang aming pag-uwi ng Pilipinas or tuwing nagbabakasyon kami ay budgeted lang. Siyempre may itinerary kami kung ano yung mga importanteng dapat namin munang gawin, katulad ng pagpapagawa ng ngipin, pagpapaayos, which is meron din naman dito kaya lang sobrang mahal. Hindi carry ng bulsa namin. Kaya yung pagpapaayos, pagpapaklining ng ngipin ay sa Pilipinas pa rin namin ginagawa. Kaya wag na wag kayong magtatampo sa mga kamag-anak nyo, lalo na yung mga may anak na naiwan sa Pilipinas at ang mga magulang nyo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Wag na wag kayong magtatanim ng sama ng loob or magtatampo sa kanila kung hindi man sila makauwi sa mga okasyon na importante sa inyo. Dahil kahit sila gustong-gusto nilang umuwi at makapiling kayo, lalo na sa mga importanteng okasyon ng buhay nyo. Kaya lang, nag-iipon din sila ng budget para sa gastos nila pag-uwi. At syempre, gusto nila, maibigay nila sa inyo yung the best. Yun lang, so kung may iba kayong mga katanungan tungkol sa Italy, ay pwede natin yung sagutin. Just feel free to comment on the comment section. And please like and share. And more to come, more vlogs to come. So, kung meron kayong gustong suggest na topic, just message me or mag-comment nga lang kayo dyan. So, yun lang ang aking masashare for today. Have a blessed day and God bless us all. Thank you. Bye!